Nasa ating linya si Vladimir. Sir, magandang umaga po. Hello, magandang umaga, Sir Ted, DJ Chacha. Good morning. Vladimir, Morning po. Anong inyong reaksyon dito sa sinasabi ni Yusek Powa na meron daw 16 nga na public schools na infiltrated ng mga NPA na recruiters? Well, nakakalungkot, no? Ang ating secretary ay mukhang yatang nasa hibo ng wild imaginations, no? Para pagtakpan yung kanyang, sabi nga natin, ay yung kanyang amo, no? Yung kanyang DepEd Secretary, ang ating Vice President. Matatanda natin, Sir Ted, no? Kung kailan lamang ay hindi kayang maipaliwanag, no? Nung nagtatatapangan na Vice President, hinggil dun sa kanyang ilang milyon na confidential intelligence funds, no? Na alam naman natin, napakatinding pangangailangan ngayon ng mga kakulangan sa mga guro at mga pasilidad, no? So tingin namin ay pagkatakit lamang ito dun sa inihingi naming mga sagot actually doon sa nangyari sa Kongreso. So instead na sagutin yan, diyan laging diyan gumagawa ang DepEd, no? Lumulusot eka nga. Pero paano ba natin malalaman kung ang isang bata ang kaisipan ang direksyon doon sa mga prinsipyong isinusulong, kasi dalawa itong bagay, di ba, Vladimir, with all due respect, no? Opo, meron kasing struggle para doon sa mga polisiya at mga prinsipyo na dapat nga maipatupad sa isang ideal na lipunan. Kabila naman banda yung armed struggle, no? Alam naman natin, New People's Army, ito yung armadong grupo ng Communist Party of the Philippines, as we all know. Oo. So dito sa usapin na ito, meron bang palatandaan yun kung yung bata naengganyo ng mag-NPA? Well, alam natin, Sir Ted, no? Totoo namang meron talagang digmaan o gerang sibil na nangyayari sa kanayunan sa buong Pilipinas, at yun naman ay makikita sa mga reports mismo ng AFP, mismo kapag naglalulunsad ng tinatawag na peace talks, no? Pero ang konteksto at naratibo ay nagre-recruit ang mga teacher, no? At tingin natin ang dapat magpaliwanag niyan basically ay ang NICA, ang mga military, at mismo ang mismong DepEd, no? Ang opisina ng DepEd, no? Kasi sa namin ay basically ang tinuturo lang natin, Sir Ted, ay yung ginagawa mismo sa araw-araw na buhay. Nakabatay tayo sa tinatawag na learning competencies, no? At binabanggit natin yung mga nangyayari sa lipunan. Yun naman yung pinaka-basic na prinsipyo. Yung pagkatuto ay binabatay natin sa kalagayan, no? Ano man ang subject na yan, mathematics, ano man ang asignatura na yan, ay lagi nating idinidikit doon, no? Basically ay never at hindi gagawin ng teachers na ang mga estudyante niya ay wag na pumunta sa sa paaralan, umawak na lamang ng armas. Ang sinasabi natin, Sir Ted, ay may nangyayari talaga na armadong pakikibaka, pero mag-recruit ay hindi ginagawa yan ng kaguruan. Okay, sige. So, sa mga paaralan ba, di ba ikaw nasa high school ka, Vladimir? Yes po, dito po ako sa senior high school pa. Oo. Sige, so dyan ba pinapayagan mag-organisa ng principal yung mga kabataan magkaroon ng student council o separate organization na maaring doon ang mga pinag-uusapan mga prinsipyo at mga ideology tungo sa maayos na pamamalakad ng ating lipunan? Well, unang-una, Sir Ted, sa high school ay kinikilala yung pagtatayo. In fact, katatapos labang ng elections ng mga student government, no? Ngayon ay yung kasi tawag sa mga organisasyon, no? Merong grupo ng mga academics, etc., no? Pero kung pinag-uusapan po ay mga ideolohiya hinggil sa sinasabi, pwedeng mangyari yun. Halimbawa, pinag-uusapan yung paniniwala nila Karl Marx, pinag-uusapan mga bagay-bagay na may kinalaman sa lipunan. Nangyayari naman talaga yun, no? Pero kung ang bottom line ay pag-uusap hinggil dun sa at pagre-recruit, ay basically walang ganun nangyayari. Sir Ted, ako mismo ay advisor ng mga student government, no? Sa matagal na panahon, sa 20 taon nating pagtuturo at pag-iikot, ay wala naman nangyayaring ganyan. Kaya nga nagtataka tayo, saan kinukuha ng gobyerno yung ganung datos ng pagre-recruit. In fact, ay yan nga yung gusto nilang i-claim na yung mga teacher na nag-uunyon, na usapin ng kahod, dagdag na benepisyo, pagdagdag na budget sa edukasyon, ganyan nila tinuturing. Sa katunayan, Sir Ted, no? Ito, pwede naman natin i-verify. Ako mismo, May 2, no? Ay dinali tayo, no? Na i-red tag tayo dito sa ating paaralan. At iba pang mga leader ng
union sa buong Pilipinas, hindi lang sa NCR, no? Na sinasabi ang mga miyembro ng ganitong mga teacher ay maliban sa nagre-recruit ng kanilang mga miyembro ay nagtuturo din sa mga estudyante at magre-recruit. Inyo kailangan nilang patunayan. Oo. Mga guro mismo ang recruiter. Oo, sinasabi, at saka may mga kabataan na nakakapasok sa mga organisasyon sa high school, no? At sinasabi mayroon pang binanggit na murang edad, no? Aminado mismo ang mababasa naman yan sa internet, no? Hindi tumatanggap ng NPA sa recruitment ang NPA ng below 18, no? Kaya napaka-wild talaga ng imaginations ng DepEd. Okay, sige. So, paalam na tayo kay Vladimir kasi ating kakausapin din ang grupo naman ni Benjo Basas. Salamat na marami, Sir Vladimir. Thank you, Sir Ted. DJ Chacha. Thank you po. Thank you. Nasa ating linya ho naman si Benjo Basas. Girl? Ang chairperson nga po ng Teachers Dignity Coalition. Magandang umaga po, Sir Benjo. Yes, DJ Cha and Mano Ted, no? Magandang umaga po sa lahat po ng kapatid natin na nanonood at nakikinig. Good morning po, sir. Thank you for being with us today. Sir Vladimir, Yes, ano po ang reaksyon ninyo dito sa sinasabi ni DepEd Undersecretary and Spokesperson Michael Powa na involved nga daw umano sa recruitment activities ng NPA ang 16 na public schools dito po sa Metro Manila? Well, una po nakakagulat, no? At the same time alarming, no? Dahil syempre kung tayo yung mga magulang, magugulat tayo na that there are 16 public high schools in Metro Manila no, na involved or engaged, no? Doon sa recruitment for NPA, no? Medyo ano po 'yan, medyo kakatwa po 'yan, ano? Ngayon lang po 'yan, ano? Lumabas, no? Siyempre, ginagalang naman po natin, no, yung confidentiality na sinasabi po, no, dahil yan ay galing dun sa intelligence report, no, na binabanggit po. Pero ako hindi ko po maiwasan, no, na itanong, no, out of curiosity perhaps, no, kung ano-anong mga school yan. Baka kasama dyan ng Caloocan High School, yung eskwelahan ko, no. Ako mismo ay magpapatunay na wala pong ganyan dito. Sabi ko nga po, no, dun sa tanong ng ating mga tropa sa media, no, madali pong matunugan ito, no, ng mga teacher natin dahil syempre maliit lang naman ang mundo ng public high schools po, no, lalo na kapag high school po yan, no, may mga close encounters po diyan ng mga teacher at yung mga bata, especially yung mga bata po na active doon sa iba't ibang larangan sa eskwelahan nila. I mean academically, no, culturally, no, yung iba diyan nandun sa mga organizations po na in one way or another ay encourage din naman, ano, ng Department of Education, ano. So ako po, no, mahirap na makita po, no, na meron pong ganitong nangyayari in our public high school. So, binanggit nyo na po kanina, no, yung Caloocan High Schools kung saan po kayo nagtuturo. Kayo po bilang teacher na nakasisiguro na sa inyong eskwelahan, wala. At natutunugan po ba yan at mahahalata ng mga guro kapag ang isang bata nga po ay nare-recruit na? Yes, ma'am. Madali po yan. Ano? Kasi lalo na, no, kasi let's qualify. No? Pag sinabi po nating NPA, binanggit kanina ni Mano Ted, no? NPA is the armed component of the Communist Party. Ano po? Ibig sabihin po ba nito, yung bata po na na-recruit ng NPA, pumunta na ba sa bundok yan? O nanggaling na po ba doon? Naging combatant ba yan? O naging medic officer po ba yan doon sa zonang guerrilla, no, na tinatawag po natin, ano? Ibig sabihin doon sa isang conflict area. So that's the qualification po, no, for one to be considered as NPA, no, fighter siya or combatant or even non-combatant pero nandun siya sa area. Ibig sabihin ganun po ba inabot, no? Ganun po ba yung inabot ng intelligence report, no, na nakuha ng Department of Education? Kung ganun po kasi ang inabot, talaga, no, totoo nga po, no. Pero sabi ko nga po, no, bilang teacher madali po yung makita, madali po yung matunugan. And I don't think, no, na yung mga teacher po natin nahihayaan, napapabayaan yung kanilang mga mag-aaral, no, na mapunta, no, dito sa mga grupo na ito, no. Hindi pa dahil sa sasabihin natin na mali yan or tama yan, ano, kundi dahil po I think they are too young, no, para po, no, dito po, no, mapasok yung damdamin, baka hindi pa niya yung wisdom po niya ay hindi naman natin tinatawaran yung mga bata, ano po, no, pero baka yung wisdom niya, no, especially this is armed struggle. Ano po, no, ako, no, I for one, hindi po ako naniniwala, no, diyan sa armed struggle po niya, no. There are a lot of things, no, a lot of ways, no, para po ipahayag, no, yung ating advokasya, ipahayag yung ating pakikipaglaban, ano po, no. Baka naman sa tingin ko, no, kung meron po tayong mga teacher na may matutunugan
no, yung estudyante niya, no, halimbawa, no, itong estudyante ko dito sa Caloocan High School, no, ay medyo iba na yung sinasabi, no. I think that is prelude, no, prelude. Pag sinasabi niya, lagi nakataas ang kamao pag nagre-recite, imbis na nakataas na nakabukas ang palad, close fist, no? Tapos lagi niyang kino-quote yung isang mga linya ng ni Mao Zedong o ni Karl Marx. Medyo magdududa ako doon at kakausapin ko yung bata, no? Sino bang mga kinakausap mo lately, no? Mga ganun po, no, DJ Cha. Pero din ako makikihalo lang sa inyong diskusyon. What's wrong kung mag-clench fist ka o kaya mag-invoke ka ng mga prinsipyo o ideolohiya ng mga sinaunang freedom fighters? Kasi sabi ko nga, kasi sa atin namang umiiral ngayon na batas, di ba, Benjo, no? Alam mo naman yan, professor, teacher, na kapag pinag-usapan natin ng ideolohiya, kaya nga ang Communist Party of the Philippines, hindi naman siya actually bawal eh. Di ba tinanggal nga yung pagbabawal sa kanya? Kasi because these are all ideology and principles, no? Bawal ka kapag kinonvert mo yan into armed struggle, no? Yes, sir. Yes, sir. Oo, pero kapag ang bata ba sa murang edad maalam na sa mga inhustisya sa ating lipunan, sa mga klaro naman na mga nangyayaring katiwalian sa ating gobyerno, sa murang edad na 17 bago mag-18, at siya ay nagsabi ng mga prinsipyo na sa kanyang pananaw ay dapat na umiral, yan ba'y nangangahulugan na agad na siyang magiging NPA? Manuted, first, I just want to clarify, no, wala pong masama, no, doon sa mga ideology po na ito, no. Siguro, Manuted, aminin ko sa inyo, no, ako po ay naging miyembro ng San Lakas po, no, nung ako ay kolehiyo, 16 years old. Diba? Nakapagbasa na po ako doon ng mga mga akda ni na Karl Marx, Vladimir Lenin, ano po. Yun kasama, no, sa ating klase, no. Kasama po 'yan. Well, especially ngayon po, no, sa senior high school kung saan po ako nagtuturo, no. Meron po kami hindi lang isang subject, meron po kaming maraming mga subjects po na pinag-uusapan po yung communist ideology. Pinag-uusapan po yung iba't ibang ideolohiya, no. Pinag-uusapan po iba't ibang relihiyon din at that, ano po, no. Hindi naman namin itinuturo na ito yung tama. Ano ba, pag nagturo ba kami ng Islam, sabihin ba namin na ito yung tama? Pag nagturo ba kami ng socialism, sabihin ba namin na ito yung tama, o ng Marxism, no? Hindi po ganoon, ano. Ito yung mga usaping akademiko, no. Kaya po, no, well, pertaining to that example, no, I mentioned po earlier, no. Halimbawa, nakataas yung kamao, no? Tapos talagang pwede nating sabihin, ano, laging clench fist yung bata, no? Titignan natin, kakausapin natin, ano po, no? Kung ano pa, no, yung lately yung kanilang mga binabasa, yung kanilang nakakausap, no? I think, Manuted, yun yung sinasabi ko, no? That is the time, ano po, na pwede nating sabihin, ano, perhaps, no? Na baka nga merong nagaganap na recruitment, pero hindi pa rin naman automatic, no? Na kapag yung bata ay nagbasa ng Mao Zedong o nagbasa ng Lenin o nagbasa ng Marx, no? Hindi pa naman automatic na siya ay nire-recruit at siya, baka naman masipag lang siya magbasa. No? Baka naman gusto niya lang magbasa, di ba? Marami po tayong mga bata, no, na mataas yung curiosity, ano po, no, doon sa iba't ibang nababasa niya and even pinapanood, no. Kaya wala naman pong masama, sinabi niyo nga rin po, wala namang masama maging komunista sa Pilipinas, di ba? Everyone could proclaim na siya ay komunista kapag siya ay pumunta dyan sa kung saan, di ba? Ang masama dyan, pag umawak siya ng baril at ng baril ng sundalo o ng baril ng civilian or whatever, ano po. Yun naman ay medyo maliwanag naman po yun, ano, kahit sa ating batas, no? Ang sinasabi po natin dito, ang eskwelahan po ay isang malaya, no, na lugar, no, kung saan pwedeng pag-aralan ang lahat-lahat, no, especially sa senior high school. That is the design of our senior high school. Kaya nga kami po sa TDC, di ba, isinusulong po namin kung babaguhin natin yung ating curriculum, palakasin natin yung human rights education, palakasin natin at the same time yung peace education, ano? Palakasin po natin yung iba't ibang mga pag-aaral, no, tungkol sa karapatan ng mga taong bayan, tungkol sa patriotism, history, Philippine history, lalo na, no, sa high school, no.
Yun po, no, kasi naniniwala kami, no, na yung matalinong citizenry, no, yung matalinong mga mamamayan, no, ito rin yung magsusulong, no, ito rin yung behikulo, no, para maging sumulong at maging progresibo yung ating bansa, no. Habang tayo ay nananatiling mangmang, yung malaking saray ng populasyon natin ay nananatiling mangmang. Abay, wag po tayong umasa, no, na makakapagboto po tayo ng mga mahuhusay, ng mga dekalidad, ng mga sincero, ng mga leader, no, in the future. Okay. Sige, so kasi ang worry lang ng iba dito, Teacher Benjo, is that mahirap kasi kapag sa sinabing ito ng DepEd at may isang bata, no, na sa kanyang murang edad ay mulat na sa mga usaping ng karapatan pantao at usapin po ng maayos na pamamalakad sa lipunan, at kapag siya ay nag-organisa ng kanilang mga estudyante na naniniwala sa ganitong mga prinsipyo, agad nang babansagan na mga komunista o eventually mga mag-NPA ito. Yun po yun ang nakakatakot dito. Yes, sir. Yes, Baka sir. yung psychological effect nito sa mga bata din at mga magulang, di ba? Na kapag ikaw nataong kumontra sa ilang polisiya ng paaralan, di ba, at nag-organisa ka ng konseho para naman sa kaalaman ng ating mga kabataan sa kanilang karapatan, agad kang babansagan, naku, baka NPA na to. Alam niyo ho yun? Baka, Yes, sir. Yes, baka sir. psychologically may effect ito na wag ka na mag-organisa kasi baka maredtag ka o baka madukutin ka na lang bigla o ano, mga magulang mo, anak, ano ba, itigil mo na yan. Alam niyo, sa murang edad, Exactly, no, maaga mong kinikitil yung dapat maging malawak na kaisipan ng bata, basically sa karapatan at mamulat sa mga maling gawi sa lipunan. Tama po. Yun nga po, no, yun nga po yung aming at one point, parang nasabi ko po kanina na parang gusto ko malaman kung anong school to, no, pero it doesn't make sense din naman, ano po. The issue here po, no, meron tong chilling effect. Kasi kung ako magulang, no, tapos hindi ko alam kung anong schools yung binabanggit niyan. We have 17 schools po, no, public high schools. Baka matatakot din ako, di ba? Kung ako naman yung bata, no, tama po kayo dyan, no, Mano Ted, no, in fact, sabi ko nga po kanina, encourage ng Department of Education yung pagtatayo, no, ng mga organizations, interest clubs, no, yan po sa ating mga eskwelahan, no, even sa mga high school po. In fact, meron po tayong student government, no, na sanction po ng DepEd, no. Yun, ito din naman yung mga bata ng mga leader, ito rin yung mga nag-organize, no. Kami po, meron po kaming ginagawa, no. Ngayon po ongoing po 'yan. May ginagawa kaming human rights education, ano, forums po, no, sa iba't ibang paaralan sa Metro Manila, no, sa mga high school po, specifically mga senior high school in partnership, no, with the student government po, no, ng kanilang mga eskwelahan, ano. Tama po kayo diyan, no, maaring yung principal if ever, no, ay mag-alangan, ano, at sabihin na huwag na kayong mag-talk dito kasi baka yung alam naman natin, no, pag sinabi natin human rights na po, no, napakalawak po nito, pero basic ang sinasabi dito, karapatan mo yan, ano, paniniwala mong political, no, kung gender, no, religious, etc. No, so maluwag na maluwag po yan, at dapat po, no, yan naman ay established na sa buong mundo, no, mula nung lalo na after nung digmaan, ano po, nung 1940. Sige, so yung chilling effect ka mo. Salamat na marami, Sir Benjo, for sharing your thoughts on this very important issue. Salamat, Benjo. Thank you. Yes, sir. Yes, sir. Magandang umaga po. Thank you. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.